Hindi naman si inyong Donya na galing sa bundok na nandito na sa city ay gumagawa ako ng aking pang lunch. Yung carrot ko hindi ko na yan na hinugasan ko lang yung apple, hinamay-himay ko na ng konti kasi i-blender ko siya. Ngayon guys, magkikwento ako sa inyo yung mga experience ko galing sa yung first time ko doon sa abroad. Ang unang punta ko back 2005 sa Saudi Arabia. Ay, feeling ko sikat na ako noon ha. Pag sumakay ka ng eroplano, ay sikat ka na. Pag Saudi Arabia noon sinasabing, oh, abroad yung si ganyan. Ay, sikat ka. Ang feeling mo, mayaman ka na. Kasi ang sahod doon, back 2005, is parang sa teacher na ang sahod ng domestic helper noon sa Saudi. Oh, so yun. Fast forward na nakapunta ako ng Saudi Arabia. Pagpunta, pa-flight ko, ay marami akong, alam mo yung butlig-butlig. Kung dito sa Bicol is pigsa. May pigsa daw sa mata, sa kilikili, kung saan na tumutubo yung aking pigsa. Siguro nga, sabi ng, kasi pagdating ko doon sa Saudi, nagkapigsa ulit ako. So, yun. Yung sa airport pa lang, sabi ng yung Arabo, bilhan mo, sabi niya sa sekretary niya, bilhan mo ng ointment ito si ganun, ako daw, kasi nga pa-flight ako kinabukasan. So gabi, bumili yung sekretary niya ng parang ointment. So ilalagay ko sa mata ko para hindi daw makita pag alis namin, kasi ang flight namin is hapon. Ay, gabi na pala yun. Hapon kami umalis ng bahay nila kasi flight namin is gabi. Parang gano'n. Siguro around 5:30 o 6. Gano'n. Nakalimutan ko lang ang exact lang oras yung flight namin. Basta, hapon pa lang, umalis na kami ng bahay. Limot ko kung saan na yung bahay ng Arabo na yun. Tapos, pag alis namin doon sa bahay nila, doon na kami sa airport naghihintay. So, pagpasok namin ng aeroplano is gabi na eh. May mga kasama ako noon na may asawa, couple daw yun. Tapos ako, first time ko, ignorante ba naman? O yun, sunod-sunod lang ako sa kanila. At pagdating namin sa immigration, ang unang, kasi nagsursanglas ba daw ako, gabi na magsanglas. Gabi na mag-sunglass ka pa ba? Siyempre ayoko kasi yung mata ko parang masakit siya. Kasi nga may, ang tawag ito, nag-flat na siya, wala na yung bilog-bilog. Pero masakit pa rin siya. So yun, sunglass nga ako. Sabi ng immigration, tanggalin mo yung eyeglass mo. Sabi niya ganon. Yung sunglass ba? Tapos tinanggal ko rin. Tapos pagkatanggal ko ng sunglass, tinignan niya. Sabi niya, oh, ikaw ba to talaga to? Yung picture ko sa passport. Kasi sa itsura ko sa personal, batang-bata, pero sa picture ko sa, 'di ba, yung mano-manong picture, hindi pa tulad ngayon na iisahan na lang picture yun. Ididikit lang yung passport mo, ay yung picture mo sa passport yun, para ako ang taga-bundok. 'Di ba? Sa taga-bundok nga naman. Oh my goodness, ko naalala ko talaga yun. So yun, tinignan ako ng immigration. Sabi, akala ko ma-hold pa ako kasi nga tinignan niya ako mula ulo, tapos tinanong niya kung may asawa at anong trabaho doon. Kailangan mo magsinungaling. Sabihin mo doon na janitress. Hindi naman ako domestic helper na lagay doon sa visa ko. So yun. Fast forward, nakasapunta na kami doon. Doon na pag unang baba namin is Dubai. Oy, ang lamig pala sa ang lamig. Tapos yung alam mo yung may turbulent yung bumababa yung eroplano, tapos parang ang feeling ko hindi, ang ogong niya, alam mo bang pag matatawag mo lahat ng santo pag nasa eroplano ka, yun ang pakiramdam ko. Tapos yung mga kasama ko, nagdala sila ng mga kumot. Ako takot na takot, sabi ko baka ma-hold ako dito. Sabi nila kasi pag nagnakaw ko sa ibang bansa, puputulin daw yung kamay mo. So paano ako magdala ng kumot nun? Pero sila talaga, nagdala sila ng kumot nun sa airport ng Dubai, kasi nag-stop over pa kami ng Dubai. So yun, may libreng pagkain, may pagkakainan kami doon na libre na parang sa loob ng airport din. Tapos first time ko akala ko ang sasarap. Makita mo yung picture ng mga ulam is masarap, pero paano pala yun, mga kambing, lamb, yung gano'n ang mga pagkain. Tapos hindi ko naman makain kasi gagaling ka sa 'di ba, sa biyahe. So yun, after ng nun, saka pa lang kami alis ng gabi ulit papunta ng Saudi. So yun, biyahe kami ng 2 hours pa ata yung mahigit. Yan ang problema na pagdating ko doon sa airport ng Saudi, kasi may parang kulong-kulungan. Doon ko muna dadalhin.
tinatawag ng pangit yung pagkabigkas ng pangalan, hindi ko na iintindihan. Tinitingnan na yung mga mukha namin, mga Indonesia, iba-ibang lahi na doon mix na. Tapos, ako pala yung tinatawag, iba ang pangalan tinatawag sa akin, kaya hindi ako sumasagot. Tapos yung ako nakita na, sabi niya, ikaw pala ngayon ito, sabi nga gano'n. Tapos mabuti na lang, yung may konting alam na English. Yung nagsundo sa akin ng driver, si Khalid ang pangalan nun Hindi marunong mag-English, tanong ako, salita ng kung salita. Ang alam niya lang, ano yan, tayip. Tayip. Oh my goodness. Tapos tahimik lang ako. Ang isip ko noon, tinatandaan ko na lang yung mga dinadaanan namin kasi gabi yun Sabi ko, pag nagloko itong Arabon to, akala ko yun ang amo ko, hindi pala. Si ano pala yun, sekretary lang si Khalid. Hindi pa pala yun ang amo ko. Hindi naman sinasagot niya ang tanong ko kasi hindi naman siya marunong mag-English. So, English Carabao pa nga tayo noon Tapos, yun. Tahimik lang ako, tinitingnan ko mga daanan. Sabi ko, naku, para palang bundok sabi ko to kasi di ba desierto nga. Yun. Wala kang makita mga laking building doon. Tapos, nung huminto na yung car ng yung parang kotse doon sa bahay ng amo ko na, kay Saad na, kasi Nadja. Pagpasok namin doon, mabuti na lang, may kasama pala akong Pilipina, si Jenny. Yung Jenny na yun, nakasama ko sa agency, yun. Yung pala, nagreklamo na yun, nagpabalik na sa agency kasi nga, ayaw niya kay Nadja. Tapos may kasama pa ako doon na hindi. So, parang si Jenny, nagtatansya pa. So, yun. Pero nagpabalik, gusto niya nang bumalik sa agency. So, ako naman, ang isip ko, sana matapos ko na yung kontrata ko. Sana matapos ko na ito kasi para makauwi na ako kasi nga, ang tagal ng 2 years, diba? So, yun. Wala pa nga isang linggo ako. Nako, nagpapunta ng agency si Jenny at sinasama niya ako. Sabi niya, sumama ka na sa akin para makaalis ka dito kasi ang hirap na makisama doon kay Nadja. At yung hindi naman, yung India na basta hindi ang tawag doon. Balimbing din. Iba ang sasabihin sa'yo, iba naman sabihin niya sa amo kasi marunong siya mag-Arabic. Hindi kami marunong mag-Arabic. O doon ay nagkasabay kami ni Jenny. Yun, bumalik kami doon sa agency. Tapos yun nga, sa agency, nagkaroon ako ng bukol sa kilikili. Ang laki-laki, tapos linalagnat na ako. Yun, mabuti na lang yung agency, sabi hanapan na kami ng amo, ganito. So nag-try naman ako, pero hindi ko gusto kasi parang nasa desierto, nasa bundok, probinsya. Kaya sabi ko, ay nako, wag na lang dito. Babalik lang ako kay Nadja, di bali na, at mayaman naman yun. Yun, after niya, naglinis ako ng kuko. Sabi ko, dahil nga, nagkasakit ako, hindi ako nag-ayos talaga. Ngayon, naglinis na ako ng kuko ko. Yun. Kasi doon sa, alam nyo lang, fast forward na tayo doon kay Nadja. Bumalik ako sa madaling salita at itinira ako doon sa palasyo, doon si Ate Amy. Yun ang nag-guide sa akin, tagaluto. Tapos pumunta kami ng Jeddah, doon kami ng 2 buwan. Kasi pagbalik ko, si Nadja at si Saad wala na doon. Nagbakasyon sila sa Egypt. Silang pamilya lang, wala silang kasamang katulong. Kasi nga, ako umalis, si Jenny umalis, si Hindi umalis. So wala silang katulong na pumunta ng Egypt. Doon sila nagbakasyon ng 2 buwan. Kasi every summer, talaga nagpupunta sila sa Egypt, doon sila nag-i-stay. Yun, pagbalik ni Nadja, sabi sa akin ng kapatid ni Saad, si Madam Hesa, sabi niya, okay na nga yan, wag mo na, pinagturuan nila ako pagluto. Tapos, si Ate Amy noong kapalbasan, nasa kusina kami, tinuturuan niya ako mag-Arabic. Sabi niya, pag narinig mo nga si Nadja na pagdating nila at nagsabi sa yung binti kalba, sasagutin mo lang, sim inti madam, sim inti. So, yun ang exciting part. Pagdating niya, papasukan na ng mga bata ni Sarah. Yun, pag inaumagahan. Pinagalitan niya ako kasi ang tagal ko. Sabi ko, anong ginawa mo? Sabi ko, nag-toothbrush. Bakit ngayon mag-toothbrush ka? Makikipaghalikan ka ba ngayon sa driver? Oh my goodness, ganun pala sa Saudi. Pag nag-toothbrush ka, makikipaghalikan ka na. So yun na, pag alis nila, ay nako, nagkaanuhan kami ni Nadja, nag-away kami dalawa. That's it for guys muna.